Samantala, noong nakaraang linggo, nag-viral sa social media na umabot ng 2.9 million views ang video na ito. Salamat kasama ko sa atin. Paano ko ang number 1 at number 2 ni lalaki nagkasabay sa isang pampasaherong sasakyan? Ang resulta, bangayan at patutsadahan. Binalikan niya ako, hindi ka na nga mahal. Reset! Ganito ang eksenang nakuha na ng video sa loob ng sasakyan noong July 23. Pag ikaw ay nagkalat ng isang material o isang video publicly, una para ikahiya o mabigyan ng ridicule o para masira ang puri ng ibang tao, yan ay maaari ka ng kasuhan nun. Ididikit mo pa na ginamit mo ang internet, so ito ay maituturing na isang cybercrime. At dahil meron pang bata na involved dito at hindi tinakpan ng muka, at kitang-kita yung itsura ng bata, ito ay may tuturing din na paglagay sa isang bata sa isang dihadong sitwasyon, sa isang sitwasyon na makakasama sa kanyang pagkatao at sa kanyang kagalingan. Kaya paglabag din ito ng Republic Act 7610 o yung Anti-Child Abuse Act natin. Ang isa, sinabunutan ng babaeng pasahero na nakaupo sa unahan. Ang sinabunutan, inakusahan na nanira ng pamilya. Sinira ako ng pamilya. Sinira mo yung pamilya ko. Sinira mo yung pamilya ng anak ko. Binalikan niya ako, hindi ka na nga mahal. Reset! Buwelta niya, siya ang tunay na mahal ng lalaki. Sino nga bang nagsasabi ng totoo? Nakausap ng alisto ang kapatid ng babaeng sinabunutan na sa video pero tumagi na siyang umarap sa kamera. Ay sa kanya, ang kapatid niya ang unang minahal ng lalaki. Binalikan niya ako, hindi ka na nga mahal. Reset! Dagdag pa niya ang babaeng makita sa video na may kalong na bata. Nabuntis daw ng lalaki pero hindi sila kasal. Sa batas, dehado ang dalawang babae. Una, illegitimate ang anak ng isang babae. Yan, makakababa ka na. Salamat ah. Pangalawa, pareho silang pwedeng kasuhan ng alarm and scandal dahil sa nangyari. Pwedeng makulong mula 1 hanggang 6 na buwan ang mapapatunayang nagkasala. Ang babaeng may anak, pwede rin kasuhan ng oral defamation o paninirang puri kung sakali. Pwedeng makulong na mula 1 buwan hanggang 6 na taon ang sinumang nagkasala, depende sa bigat ng kaso. Pwede rin kasuhan ng physical injuries ang nanabunok. Sinikap namin hingin ang panig ng dalawang nagkaalitang babae pero kapwa sila nagbura ng kanilang social media account. Ay sa otoridad, walang may dudulot na mabuti kung papatulan ang mga naghahamon ng away. Kaya paalala ni Francine Prieto, kapag may naghahamon ng away imbes na patulan, magsumbong na lang sa otoridad. Pwede sa mga opisyal o tanod ng barangay at pulisya. sa anumang aksidente at gulo, palaging may madadamay at nasasaktan. Kaya ugaliing sumunod sa batas para laging ligtas.